Pinalaya sa sariling pamamahay habang sariwa pa ang sugat sa kanyang sinapupunan. Habang nagpapakasa sa yaman at kapangyarihan ang pamilya Valderrama. Basang-basa sa ulan si Camille, mahigpit na yakap ang kanyang isinilang na sanggol. Walang silbi, umalis ka. Iyan ang malupit nilang hatol. Ngunit ang itinapon sa putikan ay muling babangon upang bawiin ang kanilang ninakaw. Handa na ba silang harapin ang paniningil ng isang inang inalisan ng dangal? Palayasin niyo ang babaeng yan. Wala na siyang pakinabang sa pamilyang ito at lalong hindi ko matatanggap ang sanggol na yan na magmamana ng ating apelyido. Kunin ninyo ang lahat ng kanyang mga disenyo. Iyon lamang ang may halaga sa kanya. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na tumagos sa manipis na pinto ng silid. Sa loob, nakaupo si Camille sa gilid ng malambot na kama. Nanginginig ang mga daliri, habang maingat na naghahabi ng isang maliit na medyas na gawa sa asul na sinulid para sa kanyang anak na si Leon. Ang bawat pagkilos niya ay sinusundan ng matinding kirot mula sa sariwang tahi sa kanyang ibabang tiyan. Isang paalala ng hirap na pinagdaanan niya 3 araw pa lamang ang nakalilipas upang isilang ang bata. Ang kanyang ginagawa para sa pagmamahal ay pilit na dinudurog ng katotohanang narinig niya mula sa labas. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha habang hawak ang maliit na kasuotan. Pinilit niyang tumayo. Iniinda ang nagbabagang sakit sa kanyang tiyan at binuksan ang pinto. Bumulaga sa kanya ang malamig na paningin ng kanyang biyenan na si Doña Gregoria at ang asawa niyang si Luciano na nakayuko lamang sa isang tabi. Lumapit si Camille sa kanyang asawa, umaasang makakakita ng kahit anong awa sa mga mata nito. Hinawakan niya ang braso ni Luciano. Nagmamakaawa ang bawat salitang lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Luciano, parang awa mo na. Kagagaling ko lang sa ospital. Ang anak natin, paano siya? Paano mo nagagawang manahimik na lamang? Inalis ni Luciano ang kamay ng asawa mula sa kanyang braso at umiwas ng tingin. Intindihin mo na lang si Mama, Camille. Para rin ito sa kumpanya natin at sa pamilya. Wala tayong magagawa. Iwan mo na lang ang mga blueprint dito at umalis ka muna. Parang gumuho ang buong mundo ni Camille. Ang lalaking pinangakuan siya ng walang hanggang pag-ibig ay siya mismong nagtutulak sa kanya sa bangin ng kamatayan. Bago pa man siya makapagsalita muli, sumenyas ang matandang donya na may kasamang ngangiting nanunuya. Walang pakundangang hinawakan ng 2 malalaking tauhan ang magkabilang braso ni Camille. Pilit siyang kinaladkad palabas ng mansyon. Buong lakas siyang nagpupumiglas, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa sanggol na natutulog sa loob ng kuna. Sa huling pagkakataon, ginamit niya ang natitirang lakas upang kunin at yakapin ng mahigpit ang kanyang anak. Hindi alintana ang sakit na tila pumupunit sa kanyang kalamnan. Ang mabibigat na pintuang bakal ng mansyon ay tuluyang sumara ng wala man lang pag-aalinlangan. Naiwan si Camille sa labas, yakap-yakap ang maliit na katawan ni Leon. Ang gabi ay binalot ng matinding bagyo. Ang ulan ay bumuhos ng walang habas, tila nakikisimpatiya sa paghihinagpis ng kanyang pusong nadurog. Wala siyang dalang kahit ano, ni isang sentimo o pamalit na damit. Tanging ang suot na manipis na bestida at ang kumot na nakabalot sa kanyang anak. Ang lamig ng hangin ay nanunuot sa kanyang mga buto. Naramdaman ni Camille ang mainit na likidong unti-unting umaagos pababa sa kanyang hita. Ang kanyang sugat ay muling bumuka at nagdugo dahil sa sapilitang pagkaladkad sa kanya. Ang mapulang dugo ay humalo sa malamig na tubig ulan na umaagos sa sementadong kalsada. Sa gitna ng paghihirap, nagising si Leon. Ang pag-iyak ng sanggol ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa, pumupukaw sa kanyang pagiging ina. Ginamit niya ang sariling katawan na nanginginig sa lamig at matinding sakit upang maging pansanggalang. Yumuko siya. Ginawang pisikal na bubong ang kanyang likod upang hindi matamaan ng matatalim na patak ng ulan ang mukha ng kanyang anak.
Nauubos na ang kanyang lakas. Ang paligid ay unti-unting nagiging madilim. Ang kanyang paningin ay nanlalabo kasabay ng bawat mabigat na paghinga. Lumuhod siya sa maputik na kalsada, hindi na kayang dalhin pa ang bigat ng kawalang katarungan na ipinataw sa kanya. Handa na siyang bumigay nang biglang tumama ang isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan na mabilis na huminto sa kanyang harapan. Isang luma at kinakalawang na jeepney ang tumambad sa kanyang nanlalabong paningin. Sa huling sandali, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang dito na lamang ba ang buhay nilang mag-ina? O ito ba ang simula ng isang panibago at mas masalimuot na pakikibaka? Unti-unting nagmulat ng mga mata si Camille at ang unang sumalubong sa kanyang pandama ay ang matapang na amoy ng pinipritong tuyo na kumakapit sa hangin, nakahalo sa masangsang na singaw ng kalapit na estero. Isang napakalaking kaibahan ito sa halimuyak ng mamahaling lavender na nakasanayan niya sa malawak at malinis na silid ng mansyon ng mga Valderrama. Nang subukan niyang bumangon, isang matalim na kirot ang gumapang mula sa kanyang sariwang tahi patungo sa kanyang gulugod. Nakahiga siya sa isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at linoleum. Sa isang sulok ng maliit at madilim na barong-barong, nakita niya ang isang matandang babae na maingat na naghahalo ng mainit na lugaw sa isang nangingitim na kaldero. Siya ay si Aling Marites, ang mabuting kapatid ng trooper ng jeep na nag-uwi sa mag-ina mula sa malamig at malupit na lansangan kagabi. Bago pa man makapagpasalamat si Camille, umabot sa kanyang pandinig ang matalas na boses ng isang babae mula sa labas ng manipis na dingding. Naku Marites, panibagong palamunin na naman ba yan rito sa eskinita natin? Tingnan mo nga ang itsura, halatang itinapon ng mayamang asawa. Siguro ay walang silbi sa kama, o baka naman magnanakaw kaya iniluwa pabalik sa hirap. Mag-iingat ka at baka pati itong kakarampot nating grasya ay ubusin pa ng babaeng yan. Ang mga salitang yon ay nagmula kay Aling Chona, ang tsismosang kapitbahay na walang inaatupag kundi ang magmasid sa buhay ng iba. Napakagatlabi si Camille. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa mag-iwan ng mga pulang marka. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nilamon niya ang kanyang dangal dahil alam niyang sa mga sandaling ito, wala siyang karapatang magmataas. Isa na lamang siyang dayuhan sa lugar na ito, isang inang nakikiusap para sa bubong na masisilungan ng kanyang anak. Ngunit ang pait ng mga salitang narinig ay mabilis na napalitan ng isang mas matinding uri ng takot nang maramdaman niyang nag-iba ang temperatura ng maliit na katawan sa kanyang tabi. Ang sanggol na si Leon ay namumula at naliligo sa sariling pawis. Ang dibdib ng maliit na bata ay mabilis na umaangat at bumabagsak, tila naghahabol ng hininga. Ang bawat pagpasok at paglabas ng hangin sa kanyang bibig ay may kasamang pilit at mabigat na himig ng paghihirap, bunga ng matinding lamig kagabi at ng maalikabok at basang paligid ng tondo. Nagpanik si Camille. Kinapa niya ang mga bulsa ng kanyang bestida, naghahanap ng kahit na anong baryang maaaring ipambili ng gamot, ngunit wala siyang nakita kundi ang sariling mga daliring nanginginig. Wala siyang pera, wala siyang kakilala. Ang nakasanayan niyang pagtawag lamang ng pribadong doktor sa isang telepono ay isa na lamang malayong panaginip. Sa labas ng barong-barong, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nag-aayos ng baradong kanal na palaging sanhi ng pagbaha sa kanilang eskinita. Isa sa mga ito ay si Mang Kulas, ang matandang kantero, na pilit kinakamot ang ulo habang nakatingin sa magulong pagkakabit ng mga tubo. Tulak ng matinding desperasyon, mabilis na lumabas si Camille. Dumampot siya ng isang pirasong uling mula sa pinaglutuan ni Aling Marites
at pinulot ang isang malapad na piraso ng karton sa tabi ng basurahan. Gamit ang kanyang nanginginig ngunit sanay na mga kamay, mabilis siyang gumuhit. Ang mga guhit na dati ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso sa kumpanya ni Luciano ay ngayon ay iginuguhit niya sa isang maruming karton gamit ang uling. Ipinakita niya ito kay Mang Kulas at sinabing ang anggulo ng tubo ay kailangang ibaba ng ilang pulgada upang tuluyang umagos ang tubig palabas ng eskinita. Kung susundin niyo po ang disenyong ito, hindi na babalik ang tubig sa mga bahay ninyo. Bilang kapalit, nakikiusap po ako. Tulungan ninyo akong makabili ng gamot at gatas para sa anak ko. Iyon lang po ang hinihingi ko. Namangha ang mga lalaki sa linaw at husay ng solusyong inilatag ng babaeng mukhang mahina at galing sa karangyaan. Hindi nagtagal, nakalikom sila ng sapat na halaga mula sa mga nakasaksi upang iabot sa kanya. Mabilis na nakabili si Camille ng gamot na pampababa ng lagnat sa kalapit na botika. Pagbalik niya sa banig, maingat niyang pinainom ang sanggol. Lumuhod siya sa tabi nito. Pinagmamasdan ang mukha ng anak na unti-unting kumakalma. Idinikit ni Camille ang kanyang labi sa noo ni Leon na nag-iinit pa rin sa lagnat. Mabilis niyang pinunasan ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Iniiwasang pumatak ang mga maalat na luha sa inosenteng mukha ng bata. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nagbabagang apoy ng determinasyon. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang nalalaman, ang bawat piraso ng kanyang talento, upang siguraduhing hindi na muling makakaranas ng ganitong paghihirap ang kanyang anak. Habang abala si Camille sa pag-aalaga sa kanyang sanggol, hindi niya napansin ang isang matangkad na lalaking nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata ng lalaking ito ay tahimik na nakatitig sa kartong na iwan sa ibabaw ng lamesita sa labas kung saan nakaguhit. Ang perpektong sukat ng mga tubo gamit ang simpleng uling. May kislap ng pagkamangha sa kanyang seryosong mukha. Nag-iisip kung sino ang babaeng nagtataglay ng ganoong kakayahan na naligaw sa squatters area ng Tondo. Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay biglang binasag ng isang nakapangingilabot na pangyayari sa loob ng barong-barong. Biglang nanigas ang maliit na katawan ni Leon. Ang kanyang dibdib ay tila bumagsak ng malalim papasok at ang hirap na pag-ikot ng hangin sa kanyang lalamunan ay bigla ang nahinto. Mabigat ang bawat hakbang ni Camille palabas ng maliit na lying-in clinic sa kanto. Mahimbing na ang tulog ni Leon sa kanyang mga bisig. Ang dibdib ng bata ay payapa ng umaangat at bumababa. Malayo sa nakapanghihilakbot na paghahabol ng hininga kanina. Ngunit ang mga salita ng doktor ay nananatiling tinik sa kanyang lalamunan. Kung hindi raw maiilipat sa maayos at tuyong lugar ang sanggol, maaaring bumalik ang hika nito anumang oras. At sa susunod, baka hindi na ito kayanin ng mura niyang katawan. Napatingin si Camille sa maitim na langit. Tila nagbabadya na naman ang isang malakas na ulan. At ang tanging masisilungan nila ay ang tagpi-tagping barong-barong ni Aling Marites na may butas-butas na yero. Hindi nagtagal. Bumagsak ang ulan. Hindi ito basta ambon lamang, kundi isang galit na buhos na tila nais lunurin ang buong Tondo. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na sinalubong sila ng tunog ng tubig na pumapatak sa sahig. Ang bubong ay hindi kinaya ang bigat ng ulan. Mabilis na inilatag ni Camille si Leon sa tanging tuyong sulok ng silid at tinakpan ito ng kanyang sariling katawan upang hindi mabasa. Ngunit palaki ng palaki ang tulo. Kung hindi ito aagapan, babahain ang kanilang higaan. Dala ng takot at desperasyon, kumuha si Camille ng isang lumang silya. Sa kabila ng kirot sa kanyang tahi, pilit siyang umakyat upang takpan ng butas gamit ang isang pirasong trapal. Madulas ang silya at nanginginig ang kanyang mga binti. Sa isang maling galaw, sumabit ang kanyang hintuturo sa matalim na gilid ng kinakalawang na yero. Napapikit siya sa sakit habang naramdaman ang paghiwa ng metal sa kanyang balat.
Dumaloy ang dugo mula sa kanyang daliri, humahalo sa maruming tubig ulan na tumutulo sa kanyang braso. Akmang mawawalan na siya ng balanse nang biglang may matatag na kamay na sumalo sa bigat ng trapal na hawak niya. Hindi siya nagsalita, hindi nagtanong. Kinuha ng lalaki ang martilyo at pako mula sa gilid at siya na ang umakyat. Siya ay si Engineer Silvestre Calderon, ang tahimik na lalaking nakita ni Camille na nakatingin sa kanyang mga guhit kanina. Pinanood ni Camille ang bawat pukpok ng martilyo, bawat galaw ay may sukat at sigurado. Tila ba kabisado ng kanyang mga kamay ang bawat sulok ng paggawa. Sa loob ng ilang minuto, tumigil ang pagpatak ng tubig. Ang ingay ng ulan sa labas ay nanatili, ngunit sa loob, mayroon ng katahimikan at seguridad. Bumaba si Silvestre at pinagpag ang kanyang mga kamay. Doon lamang niya napansin ang mga nakakalat na lumang dyaryo at karton sa sahig, kung saan nakaguhit ang mga plano ni Camille gamit ang uling. Napatigil siya. Lumuhod ang inhinyero at maingat na pinulot ang isang piraso ng karton. Ang guhit ay hindi lamang basta drawing ng isang bahay. Ito ay isang detalyadong plano ng isang istrukturang may bentilasyon at daluyan ng tubig na angkop sa bahaing lugar ng Tondo. Arkitekto ka ba? Tanong ni Silvestre sa mababang boses. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa papel. Napayuko si Camille. Itinatago ang kanyang dumudugong daliri sa likuran. Dati, noon iyon. Ngayon, isa na lang akong babaeng walang matuluyan. Isang basahan na itinapon ng mga balderama. Dahan-dahang itinaas ni Silvestre ang kanyang tingin kay Camille. Walang halong awa o panghuhusga sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkilala. Hindi basahan ang gumuhit nito. Ang kamay na may ganitong talento ay hindi dapat nagdurusa sa dilim. Napansin ni Silvestre ang mga patak ng dugo sa sahig. Nilapitan niya si Camille at marahang kinuha ang nasugatang kamay nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pang-aalipusta, naramdaman ni Camille ang isang hawak na puno ng respeto at pag-iingat. Kumuha si Silvestre ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang binalot ang sugat ni Camille. Ang kanyang mga daliri ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang kanyang paghawak ay napakabait. Tila ba hawak niya ang isang babasaging kristal. Hayaan mong gumaling ito, bulong ni Silvestre habang tinatali ang panyo. Sayang ang kamay mo kung masisira lang sa pag-aayos ng bubong. Ako na ang bahala sa mga sira ng bahay. Ang asikasuhin mo ay ang mga guhit mo. Umalis si Silvestre ng gabing iyon nang walang ibang sinasabi. Ngunit kinabukasan, isang simpleng regalo ang iniwan niya sa tapat ng pinto ni Aling Marites. Hindi ito pera o pagkain. Ito ay isang rolyo ng malinis na papel at isang kahon ng mga lapis. Nang hawakan ni Camille ang lapis, naramdaman niya ang isang pamilyar na kuryente sa kanyang mga daliri. Ang apoy na akala niya ay namatay na noong gabing pinalayas siya ay muling nagsimulang umusok. Sa gitna ng squatter area, nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang konsepto ng bahay luntian, isang tahanan na hindi gawa sa ginto, kundi sa dignidad at pag-asa. Ngunit ang munting liwanag ng pag-asa ay tila agad na susubukin ng tadhana. Mula sa lumang radyo ni Aling Marites, umalingaw-ngaw ang isang balita na nagpatigil sa pagtibok ng puso ng lahat sa Tondo. Ang pag-asa ay nagtaas ng babala. Isang super typhoon ang direktang tatama sa Metro Manila sa loob ng 24 na oras. Habang nakatingin si Camille sa kanyang anak at sa mga bagong lapis na hawak niya, isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sapat ba ang kanyang mga guhit at ang bagong tapal sa bubong upang iligtas sila mula sa galit ng kalikasan na paparating? Dumating ang bagyo ng may dalang puot. Tila nais nitong bawiin ang lahat ng itinayo ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Ang hangin ay humahampas sa mga dingding ng barong-barong. Nanginginig ang bawat yero at kahoy na nagsisilbing proteksyon ng mga residente ng Tondo.
Sa loob ng maliit na bahay ni Aling Marites, yakap ni Camille si Leon habang nakikinig sa galit na ihip ng hangin sa labas. Takot ang bumabalot sa dibdib ng bawat ina sa eskinita dahil sanay silang pagkatapos ng ganitong klaseng unos, ang kasunod ay ang pagtaas ng itim na tubig mula sa imburnal na papasok sa kanilang mga tahanan. Ngunit lumipas ang magdamag at humupa ang ulan, pero isang himala ang sumalubong sa kanilang umaga. Sa halip na lumusong sa hanggang tuhod na baha, nanatiling tuyo ang sementadong daanan ng kanilang looban. Ang simpleng sistema ng daluyan na iginuhit ni Camille sa karton at inilatag ng mga kalalakihan sa pamumuno ni Engineer Silvestre ay gumana ng higit pa sa inaasahan. Ang tubig na dati naiipon at bumabaha ay mabilis na dumaan sa mga bagong lagusan patungo sa ilog. Lumabas ang mga kapitbahay, kabilang na ang masungit na si Aling Chona, na hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang kanilang mga paa ay nanatiling tuyo. Napaluha si Aling Marites at mahigpit na niyakap si Camille. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Camille na may halaga ang kanyang kakayahan, hindi para magpayaman ng iba, kundi para magbigay ng dignidad sa mga tulad niyang nasa laylayan. Samantala, sa kabilang dako ng Maynila, iba ang naging tanawin sa eksklusibong subdivision ng mga Valderrama, ang Vista de Oro, ang pinagmamalaking proyekto ng kumpanya na pinangasiwaan ni Luciano matapos paalisin si Camille ay naging isang malawak na lawa. Ang mga mamahaling sasakyan ay lumulutang sa baha at ang tubig ay pumasok sa mga mansyon, sinisira ang mga imported na kasangkapan. Walang tigil ang pagtunog ng mga telepono sa opisina ni Luciano. Mga investors na nagwawala at humihingi ng refund. Sa loob ng main office, halos mabasag ang salamin sa lakas ng boses ni Doña Gregoria. Ano itong nangyayari, Luciano? Sinasabi sa balita na faulty drainage system daw ang dahilan. Pinagtawanan tayo ng buong business community. Nasaan ang mga plano? Bakit pumalya ang mga ito? Namumutla si Luciano habang nakatayo sa harap ng ina. Mama, tinipid kasi natin ang materials last quarter, di ba? At saka, yung mga designs na ginamit natin kulang-kulang. Hindi natapos ni Camille yung final drainage layout bago siya umalis. Huwag mong banggitin ang pangalan ng babaeng yan. Sigaw ng Donya, bagamat bakas sa kanyang mukha ang takot. Halughugin mo ang lumang kwarto nila. Hanapin mo ang mga notebook niya. Sigurado akong may iniwan siyang solusyon doon. Hindi pwedeng bumagsak ang imperyong ito dahil lang sa baha. Habang nagkakagulo ang mga Valderrama, payapa ang gabi sa Tondo. Dumating si Silvestre na may dalang supot ng mainit na lugaw. Naupo sila ni Camille sa may hagdanan ng bahay. Pinapanood ang buwan na unti-unting sumisilip mula sa mga ulap. Tahimik silang kumain, nagpapalitan ng simpleng namuang ngiti sa bawat higop ng mainit na sabaw. Wala nang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pagkakaunawaan. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, isang humaharurot na tricycle ang dumaan sa kalsada at tumama sa isang naiwang lubak na may tubig. Ang maruming tubig ay tumalsik ng mataas, akmang tatama, sa mukha ni Camille at sa natutulog na si Leon. Sa isang iglap, iniharang ni Silvestre ang kanyang malapad na likod. Sinalo ng kanyang puting t-shirt ang lahat ng talsik ng putik at dumi. Natigilan si Camille. Dahan-dahang lumingon si Silvestre, tinitingnan kung may natamaan sa mag-ina. Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo natalsikan? Napatingin si Camille sa likod ng lalaki na ngayon ay puno ng mantsa at pagkatapos ay sa mga mata nitong puno ng pag-aalala. Sa loob ng mahabang panahon, sanay siya ang sumasalo ng lahat ng dumi at sakit. Ngayon, may isang taong handang dumungis para manatili siyang malinis. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang uri ng kilig na hindi nagmumula sa mga bulaklak o tsokolate, kundi sa pakiramdam ng pagiging ligtas. Salamat, engineer! Bulong ni Camille,
Ang boses ay halos mabasag sa emosyon. Silvestre na lang, sagot ng binata sabay ngiti ng tipid. Sa hindi kalayuan, isang teenager na nagdo-document ng himala sa tondo ang kumuha ng litrato ng eskinita at in-upload ito sa social media. Ang caption ay pumupuri sa kakaibang drainage system na gawa ng mga residente. Sa gilid ng litrato, bagaman malabo at nakatalikod ng bahagya, mahahagip ang figura ng isang babaeng may hawak na sanggol. Kausap ang isang lalaking may mantsa sa likod. Sa loob ng kanyang opisina, habang desperadong naghahanap ng solusyon sa internet para sa baha, napadpad si Luciano sa viral post na yon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Izinom niya ang larawan sa screen ng kanyang tablet. Ang tindig, ang hubog ng katawan, at ang paraan ng paghawak sa bata. Kilalang-kilala niya ang babaeng yon. Bumilis ang tibok ng puso ni Luciano, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang nakakatakot na realisasyon. Ang babaeng itinapon nila sa basurahan ay buhay, at mukhang siya ang may hawak ng susi na hinahanap nila upang isalba ang kanilang lumulubog na kumpanya. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadampot ang telepono upang tawagan ang kanyang pinuno ng seguridad. Ang babaeng itinapon nila sa kalsada, ang ina ng kanyang anak na itinakwil nila ng walang awa, ay siya palang may hawak ng susi upang isalba ang kanilang lumulubog na kumpanya. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang kamay ng lalaking nakahawak sa likod ng kanyang asawa sa litrato. Isang matinding selos at takot ang bumalot sa kanyang pagkatao. Hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil alam niyang ang kanyang pag-aari ay hawak na ng iba at tila mas masaya ito sa piling ng isang hamak na tagatondo. Hanapin niyo ang lugar na ito, utos ni Luciano. Ang boses ay puno ng desperasyon habang nakatitig pa rin sa screen. Hanapin niyo ang asawa ko, ngayon din. Sa tondo, biglang umihip ang isang malamig na hangin na nagpatayo ng balahibo sa batok ni Camille. Napatigil siya sa paghigop ng sabaw at napalingon sa madilim na kalsada. Tila may naramdaman siyang mga matang nakamasid mula sa malayo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Silvestre. Napansin ang biglaang pagbabago sa mood ng babae. Pilit nang ngumiti si Camille at inayos ang kumot ni Leon. Wala ito. Siguro ay dala lang ng pagod at lamig ng panahon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Camille na ang kapayapaang tinatamasa nila ngayon ay pansamantala lamang. Hindi niya alam na sa kabilang ibayo ng lungsod, ang mga demonyo ng kanyang nakaraan ay nagising na at handa na silang bumalik upang bawiin ang kaisa-isang liwanag na nagpapanatili sa kanyang buhay. Mabilis ang pagtakbo ng sasakyan ni Luciano sa basang kalsada, kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang dibdib na puno ng halo-halong galit at kaba. Sa loob ng sasakyan, ang boses ng kanyang ina na si Doña Gregoria ay tila kulog na dumadagundong mula sa speaker ng telepono. Walang tigil ang panenermo ng matanda tungkol sa bumabagsak nilang sales at sa kahihiyang dulot ng pagbaha sa kanilang mga proyekto. Ngunit ang isip ni Luciano ay wala sa negosyo. Nakapako ang kanyang diwa sa litrato ng babaeng nasa tondo. Ang asawang itinapon nila na tila masaya na sa piling ng iba. Dahil sa kawalan ng focus at sa madulas na daan, huli na nang mapansin niya ang isang malaking truck na nawalan ng kontrol sa kabilang linya. Ang sumunod na pangyayari ay ang nakapangingilabot na pagtupi ng bakal at ang basag na salamin na lumilipad sa ere. Ang mundo ni Luciano ay umikot ng ilang beses bago tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang kamalayan. Nagising siya sa isang maputi at amoy gamot na silid. Ang katahimikan ay nabasag ng pigil na pag-iyak ni Doña Gregoria. Nakatayo ang doktor sa paanan ng kama. Ang muka ay seryoso at may dalang balita na mas masakit pa sa anumang bali sa buto. Ligtas po siya, Doña Gregoria, paliwanag ng doktor sa mababang boses. Ngunit dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang lower abdomen, ikinalulungkot ko pong sabihin
na hindi na siya muling magkakaroon ng kakayahang magkaanak. Ang balitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa matanda. Napahawak si Doña Gregoria sa gilid ng kama upang hindi matumba. Ang imperyo ng mga Valderrama, ang yaman na pilit nilang pinalalago, ay mawawalan ng tagapagmana. Ang linyada ng kanilang dugo ay magtatapos kay Luciano. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang pumasok sa isip ng Donya ang batang sanggol na kasamang pinalayas ni Camille 3 taon na ang nakalilipas. Ang batang lalaki, ang apo, na tinawag niyang walang silbi. Siya na lang ang natitirang pag-asa. Lumipas ang 3 taon at ang buhay sa Tondo ay nagbago na. Si Camille, na dati ay namumulot ng uling para iguhit ang kanyang mga pangarap, ay isa ng respetadong consultant sa isang non-government organization. Hindi man sila mayaman, sapat na ang kanyang kinikita para sa maayos na pagkain at damit ni Leon. Ang bata ay lumaking malusog, matalino, at puno ng pagmamahal, malayo sa hika at sakit na halos pumatay sa kanya noon. Isang payapang hapon, habang abala si Camille sa pagrerepaso ng mga plano sa kanyang maliit na opisina, biglang pumasok ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang presensya nito ay tila isang mantsa sa malinis at simpleng lugar na yon. Kilala ni Camille ang lalaki. Ito ang abogado ng pamilya Valderrama. Walang pasabi. Inilapag ng abogado ang isang makapal na sobre sa mesa ni Camille. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila naghuhudyat ng isang digmaan. Miss Camille, panimula ng abogado sa tonong puno ng pagmamataas. Alam na ng pamilya Valderrama na buhay ang bata. Siya ang nag-iisang tagapagmana. Handa silang magbigay ng kahit magkano, ibigay mo lang ang custody ni Leon sa kanila. Naramdaman ni Camille ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Naalala niya ang gabing itinapon sila sa ulan, ang gutom, ang lamig, at ang pagmamakaawa niyang hindi pinakinggan. Umalis ka! Madiin na utos ni Camille. Sabihin mo sa kanila, hindi nabibili ang anak ko. Itinapon nila kami nung gabing akala nila ay mamamatay na si Leon. Ngayong kailangan nila ng tagapagmana, babalik sila? Ngumisin ang nakakaloko ang abogado. Huwag kang magmatigas. Isang single mother na nakatira sa squatter area? Madaling patunayan sa korte na wala kang kakayahang magpalaki ng bata sa isang conducive environment. Baka makalimutan mong ang kalaban mo ay ang mga Valderrama. Bago pa man makasagot si Camille, isang matipunong braso ang humarang sa pagitan niya at ng abogado. Si Silvestre, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot habang nakatitig sa abogado. Sa likod niya, kumapit ang batang si Leon sa binti ng kanyang ina at mahinang tinawag si Silvestre. Tito! Bulong ng bata, takot sa estranghero. Hinawakan ni Silvestre ang kamay ni Camille, isang pahiwatig na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Hindi niyo makukuha ang bata. Mariing sabi ni Silvestre. Umalis kayo bago ko ipatawag ang mga barangay tanod. Umatras ang abogado, ngunit nag-iwan ng huling banta. Magkikita tayo sa korte. Sisiguraduhin naming wala kang matitirang karapatan sa bata. Nang makaalis ang abogado, napaupo si Camille sa kanyang silya, tila nawalan ng lakas. Ang tahimik na buhay na pinaghirapan niyang itayo ay muling nayayanig. Mahigpit na niyakap ni Silvestre ang mag-ina. Sinusubukang ibigay ang kanyang lakas, ngunit alam nilang pareho na nagsisimula pa lang ang tunay na unos. Hindi nagtagal. Ang katahimikan ng hapon ay binasag ng nakapangingilabot na tunog ng mga sirena. Ang kulay asul at pulang ilaw ay tumagos sa bintana ng kanilang opisina na nagbigay ng nakakatakot na anino sa dingding. Dumungaw si Camille at halos huminto ang kanyang puso sa nakita. Sa labas, bumaba mula sa isang itim na van ang mga pulis at mga social workers. At sa gitna nila, nakatayo si Doña Gregoria, nakasakay sa wheelchair dahil sa katandaan, ngunit ang mga mata ay puno ng desperasyon at kasamaan.
Ang matanda ay nakatingin diretso sa bintana kung nasaan si Camille at sa kanyang mukha ay nakaukit ang isang nanggiting nagsasabing nakuha na niya ang kanyang gusto. Ang pinto ng opisina ay marahas na bumukas. Pumasok ang mga pulis, dala ang isang papel, isang court order para sa emergency custody. Napahigpit ang yakap ni Camille kay Leon. Ang kanyang anak ay nagsimulang umiyak dahil sa takot. Paano niya lalabanan ang kapangyarihan ng salapi at impluwensya, gayong ang tanging sandata niya ay ang pagmamahal ng isang ina. Huminto ang isang makintab na itim na sasakyan sa bungad ng makitid na eskinita ng tondo. Ang pagdating nito ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng mga nagliliparang yero at amoy ng estero. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito ay bumaba si Doña Gregoria. Agad na nagtakip ng ilong ang matanda. Gamit ang isang panyong bordado ng mamahaling seda, ang kanyang mukha ay nalukot sa pandidiri na parabang ang hangin sa lugar na yon ay may dalang lason. Nakasuot siya ng ternong kulay abo na halatang hindi bagay sa maputik na kalsada. Sumenyas ang donya sa kanyang mga kasama, dalawang malalaking lalaki na nakabarong at isang babaeng social worker na mukhang hindi mapalagay. Kunin ninyo ang apo ko. Malamig na utos ni Doña Gregoria, hindi man lang tumitingin kay Camille. Hindi nababagay ang dugo ng mga Valderrama sa ganitong klaseng basurahan. Napahigpit ang yakap ni Camille kay Leon. Ang bata ay sumiksik sa leeg ng kanyang ina. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit nito. Damang-dama ang takot na bumabalot sa paligid. Ang puso ni Camille ay tumitibok ng mabilis, tila sasabog sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya umatras. Nakita niya ang mga kamay ng mga tauhan na papalapit, handang agawin ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Ngunit bago pa man makahawak ang sino man sa kanila kay Camille, isang pader ng mga tao ang biglang nabuo sa kanilang harapan. Si Aling Marites, bitbit pa ang sandok na ginagamit sa pagluluto ng paninda, ay humarang ng walang takot. Sumunod ang mga tambay sa kanto, ang mga labandera, at ang mga kanterong tinulungan ni Camille sa mga disenyo ng tubo. Ang buong komunidad ng Tondo ay tumindig bilang isang pamilya. Maging si Aling Chona, ang kapitbahay na laging puno ng pintas at tsismis, ay sumiksik sa unahan ng pila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa donya. Subukan ninyong hawakan ang mag-ina. Banta ni Aling Marites, ang boses ay nanginginig sa galit, ngunit puno ng paninindigan. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay naming lahat. Bago niyo makuha si Leon. Natigilan ang mga tauhan ni Doña Gregoria. Hindi nila inaasahan ang ganitong klaseng pagkakaisa mula sa mga taong tinatawag nilang walang pinag-aralan. Humarap si Camille sa kanyang biyenan. Ang babaeng dating nakayuko at sunod-sunuran sa mansyon ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa putikan ay isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Wala kayong karapatan dito, Doña Gregoria. Matatag na wika ni Camille, bagamat may luhang nangingilid sa kanyang mga mata dahil sa halu-halong puot at sakit. Itinapon ninyo kami nung mga panahong nag-aagaw buhay ang anak ko. Ngayong kailangan nyo ng tagapagmana dahil baog na ang anak ninyo. Babalik kayo na parang walang nangyari. Hindi gamit si Leona, pwede niyong pulutin kapag kailangan nyo na ulit. Namula ang mukha ni Doña Gregoria sa galit. Hindi siya sanay na sinasagot ng mga taong itinuturing niyang mababa. Huwag kang magmalaki, Camille. Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan. Sa tingin mo ba ay hahayaan ng korte na lumaki ang apo ko sa lugar na ito? Na amoy imburnal. Akmang mag-uutos muli ang donya na gamitan ng dahas ang mga tao nang biglang dumating si Silvestre, hingal na hingal at may hawak na isang piraso ng papel. Itinaas niya ito sa ere upang makita ng lahat. May temporary protection order kami mula sa korte, sigaw ni Silvestre. Bawal kayong lumapit ng 50 metro kay Camilo at kay Leon. Kapag nagpumilit kayo, mapipilitan kaming ipaaresto kayo ngayon din. May mga pulis na paparating.
Napatingin ang abogado ng pamilya Valderrama sa papel at bumulong kay Doña Gregoria. Napakuyom ng kamao ang matanda. Alam niyang sa pagkakataong ito, talo sila sa laro ng batas. Matalim na tinitigan ni Doña Gregoria si Camille bago tumalikod pabalik sa sasakyan. Hindi pa tayo tapos. Pagbabanta ng Donya. Sisiguraduhin kong sa kangkungan kayo pupulutin. Habang naglalakad pabalik ang Donya, aksidenteng natabig ni Aling Chona ang isang malaking palanggana ng pinagbanlawan ng isda na nakapatong sa gilid. Ang maitim at malansang tubig ay tumapon at tumalsik sa mamahaling sapatos at laylayan ng pantalon ni Doña Gregoria. Napasinghap ang Donya at nandidiring pinagpag ang kanyang paa. Bastos, mga walang modo. Nakoko, pasensya na po, senyora. Madulas po kasi talaga dito sa amin. Sarkastikong sagot ni Aling Chona na sinundan ng tawanan ng mga kapitbahay. Umalis ang sasakyan ng mga Valderrama na may dalang mantsa ng tondo. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Mahigpit na niyakap ni Camille si Silvestre at si Aling Marites. Ang mga luha ng pasasalamat ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Bago tuluyang makapasok si Camille sa loob ng bahay, isang lalaking nakamotorsiklo na may tatak ng opisina ng korte ang huminto at nag-abot ng isang opisyal na dokumento. Kinuha ito ni Camille. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Binuksan niya ang sobre at binasa ang nakasulat. Ito ay isang formal na patawag para sa pagdinig ng kaso sa kustodya. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang pangalan ng huwes na nakalagay sa ibaba ng dokumento, Judge Arturo Ferreira. Kilala niya ang pangalang ito. Ito ang parehong huwes na madalas ka-golf ni Luciano at kumpare ni Doña Gregoria. Ito ang huwes na kilala sa pagbaluktot ng batas kapalit ng makapal na sobre. Tumingin si Camille kay Silvestre. Ang takot ay muling bumabalot sa kanyang mga mata. Paano siya mananalo sa isang laban na bago pa man magsimula ay luto na ang resulta? Ang pag-asang kani-kanina lang ay nagningning, ay tila muling tinatakpan ng maitim na ulap. Ang gabi ay lumalim na, ngunit ang ilaw sa maliit na silid ni Camille ay nananatiling nakasindi. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod habang nakatitig sa piraso ng papel na iniwan ng court sheriff kanina. Ang pangalan ni Judge Arturo Ferreira ay tila isang hatol ng kamatayan na nakaukit sa itim na tinta. Alam niya ang reputasyon ng huwes na ito. Siya ang taong kayang baluktutin ang katotohanan kapalit ng makapal na sobre. Ang parehong huwes na madalas kalaro ni Luciano sa golf noong mga panahong nakatira pa siya sa mansyon. Naramdaman ni Camille ang paninikip ng kanyang dibdib. Tila ba unti-unting nauubos ang hangin sa loob ng kwarto. Ang takot na mawala si Leon ay parang isang malamig na kamay na sumasakal sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto hanggang sa maramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Si Silvestre, hindi ito nagsalita agad. Dahan-dahan itong umupo sa sahig. Sa tabi niya, nag-iiwan ng sapat na espasyo upang hindi siya mabigla, ngunit sapat na lapit upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Huwag mong suluhin ang bigat, Camille. Malumanay na wika ni Silvestre. Sa narinig na yon, tuluyang bumigay ang damdamin ni Camille. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay umagos ng walang humpay. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Silvestre at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hinayaan niyang maging mahina ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang marahang paghagod ng kamay ng inhinyero sa kanyang likod. Isang kilos na puno ng respeto at pag-aaruga. Paano kami mananalo, Silvestre? Garalgal na tanong ni Camille. Pera ang labanan. Koneksyon. Wala ako ng mga yon. Ang mayroon lang ako ay ang pagmamahal ko kay Leon. Pero sa mata ng batas, hindi iyon sapat para pakainin siya at bigyan ng magandang kinabukasan. Bumuntong hininga ng malalim si Silvestre. Tumingin siya sa malayo, tila binabalikan ang isang mapait na kahapon.
Alam mo ba kung bakit ako napadpad dito sa Tondo? Dati akong head engineer sa isa sa mga proyekto ng mga Valderrama. Tumanggi akong pumirma sa mga permit para sa mga materyales na substandard. Alam kong bibigay ang mga pundasyon kapag bumagyo. Pero anong ginawa nila? Ninakaw nila ang mga disenyo ko, tinanggalan ako ng lisensya, at pinalabas na ako ang kurakot. Nag-angat ng tingin si Camille, gulat sa revelasyon ng lalaki. Nakita niya ang sakit at galit sa mga mata ni Silvestre na ngayon ay humuhupa na dahil sa bagong layunin. Kaya naiintindihan kita, patuloy ni Silvestre, at sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Camille. Pero hindi na tayo ang mga biktima ngayon. Mayroon tayong sandata na wala sila. Ang National Architecture Forum sa Makalawa. Kapag nanalo ang Bahay Luntian, hindi lang tayo makakakuha ng pondo. Makukuha mo ang respeto ng publiko. Hindi na nila pwedeng sabihin na wala kang kakayahang buhayin si Leon. Ang mga salita ni Silvestre ay tila nagbigay ng bagong liwanag sa madilim na mundo ni Camille. Tama siya. Kailangan niyang patunayan na hindi siya basta isang babaeng iniwan, kundi isang arkitektong kayang tumayo sa sariling mga paa. Mula sa gabing iyon, hindi na natulog ang dalawa. Ginawang opisina ang maliit na sala ni Aling Marites. Naglabas si Silvestre ng mga karton, pandikit, at mga lumang materyales na pwede nilang i-recycle. Si Camila naman ay abala sa pagpino ng mga detalye sa kanyang laptop na luma na ngunit gumagana pa. Magkatabi silang nagtrabaho sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bombilya. Sa kalagitnaan ng pagdidikit ng maliit na bubong sa kanilang scale model, nagpangabot ang kanilang mga kamay. Napatigil si Camille. Naramdaman niya ang kalyo sa mga palad ni Silvestre, mga kalyo na nakuha sa pagbubuhat at paggawa. Mga palad na ibang-iba sa makinis at malambot na kamay ni Luciano na hindi marunong humawak ng martilyo. Tinitigan siya ni Silvestre at sa ilalim ng madilim na gabi ng Tondo, may nabuong pangako na hindi kailangan ng salita. Dahan-dahang hinawi ni Silvestre ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mata ni Camille. Kahit anong mangyari sa forum, Camille, nandito ako. Pamilya tayo. Ako ang tatayong haligi niyo ni Leon. Hanggat hindi mo pa kayang tumayo mag-isa. Napapikit si Camille. Ninanamnam ang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang inaasam. Ang kilig na naramdaman niya ay hindi yung uri na nakapapaso, kundi yung uri na nagpapatahan. Fade to black. Dumating ang araw ng forum. Ang venue ay punong-puno ng mga kilalang arkitekto, mamumuhunan at mga miyembro ng media. Kinakabahan si Camille habang inaayos ang kanyang suot na simpleng blazer na hiniram pa niya kay Aling Marites. Nasa tabi niya si Silvestre, bitbit ang kanilang scale model na nakatakip ng tela. Habang naghihintay ng kanilang turn, napansin ni Camille na nagkakagulo ang ibang mga presenter sa backstage. Nakita niya si Luciano sa kabilang dulo ng hall, nakangisi habang kausap ang kanyang mga tauhan. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sikmura. Camille, ikaw na ang susunod. Tawag ng coordinator. Mabilis na binuksan ni Camille ang kanyang laptop upang i-check ang presentation slides sa huling pagkakataon. Iinasok niya ang USB drive kung saan nakasave ang lahat ng kanilang blueprints, computations, at 3D renderings na pinagpuyatan nila ng ilang linggo. Ngunit nang bumukas ang folder sa screen, nanlamig ang buong katawan ni Camille. Walang laman ang folder. Empty. Corrupted. Sinubukan niyang hugutin at isak uli ang drive, nanginginig ang mga daliri, nagbabaka sakaling nagkamali lang siya ng tingin. Pero blanco ang screen. Ang lahat ng ebidensya ng kanilang paghihirap, ang kaisa-isang pag-asa para makuha ang pondo at maisalba si Leon, ay biglang naglaho na parang bula. Sa speaker, tinawag na ang kanyang pangalan. Please welcome Architect Carmelita de los Reyes. Ang palakpakan ng mga tao ay tila ugong ng papalapit na bagyo sa pandinig ni Camille. Tumingin siya kay Silvestre, ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Paano siya aakyat sa entablado
gayong ang kanyang sandata ay ninakaw na. Ang malawak na bulwagan ng National Architecture Forum ay naliligo sa liwanag ng mga spotlight at pinalalamig ng malakas na aircon na tila nanunuot sa buto. Ngunit para kay Camille, ang lamig ay hindi nanggagaling sa hangin, kundi sa takot na gumagapang sa kanyang kalamnan habang nakatayo sa backstage. Sa malaking screen sa entablado, nakita niya si Luciano Valderrama. Suot ang isang mamahaling suit na gawa sa Italia. Buong pagmamalaking ipinipresenta ng kanyang asawa ang isang proyekto na tinawag nitong The Green Haven. Habang nagsasalita si Luciano, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Camille. Ang mga linya, ang kurba ng bubong, at ang sistema ng bentilasyon na nasa screen ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Iyon ang mga disenyo na ginawa niya gabi-gabi sa mansyon noon habang nagdadalang tao kay Leon. Mga disenyong itinapon ni Doña Gregoria sa basurahan at tinawag na walang kwenta. Ngayon, inaangkin ito ng mga Valderrama bilang kanila upang isalba ang kanilang pangalan. Bumaling si Camille sa kanyang laptop upang ihanda ang kanyang sariling presentasyon, ang bahay luntian na binuo nila ni Silvestre sa putikan ng Tondo. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang isaksak niya ang USB drive. Hinintay niyang lumabas ang mga file. 1 segundo, 2 segundo. Ngunit nanatiling blanko ang screen. Walang laman. Ang folder na naglalaman ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang mga computations, ang 3D models, ang bawat detalye ng kanilang pangarap ay naglaho na parang bula. Nanlambot ang mga tuhod ni Camille. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi tumumba. Tumingin siya sa di kalayuan at nakita ang isang tauhan ni Luciano na nakangisi habang itinatago ang isang maliit na device sa bulsa. Sa butahe, ninakaw nila ang lahat. Miss Carmelita de los Reyes, please proceed to the stage. Ang tawag ng MC, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Parang sasabog ang dibdib ni Camille. Paano siya aakyat doon na walang dala? Paano niya ipagtatanggol ang kinabukasan ni Leon kung wala siyang maipapakita? Akmang tatalikod na sana siya upang tumakas sa kahihiyan nang maramdaman niya ang isang mainit at magaspang na palad na humawak sa kanyang braso. Si Silvestre, walang bahid ng takot sa mukha ng inhinyero. Sa halip, inabutan siya nito ng isang simpleng bagay, isang piraso ng uling na nakabalot sa tissue. Ito ang parehong uri ng uling na ginamit niya sa pagguhit sa karton nung unang gabi nila sa Tondo. Hindi mo kailangan ng computer o projector, Camille, bulong ni Silvestre. Ang boses ay puno ng tiwala. Nasa puso mo at nasa mga kamay mo ang tunay na disenyo. Ipakita mo sa kanila kung ano ang kaya ng isang ina. Huminga ng malalim si Camille. Ang imahe ng kanyang anak na si Leon na dati ay hinihika sa amoy ng estero at ngayon ay malusog na dahil sa kanyang pagsisikap ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kinuha niya ang uling. Pinahid niya ang luhang nangingilid sa kanyang mga mata at naglakad patungo sa liwanag. Pag-akyat niya sa entablado, nagtaka ang mga manonood. Walang slide presentation, walang makukulay na video. Tanging isang babaeng nakasuot ng simpleng blazer at isang malaking whiteboard sa gitna. Nagsimulang gumuhit si Camille. Ang bawat kiskis ng uling sa puting board ay lumilikha ng isang ritmo ng determinasyon, mabilis, tiyak, at puno ng damdamin. Sa harap ng daan-daang tao, iginuhit niya ang bahay luntian mula sa alaala. Habang gumuguhit, nagsalita siya. Hindi gamit ang teknikal na lengguwahe ng mga mayayaman, kundi gamit ang wika ng puso. Ang nakita ninyo kanina sa presentasyon ng Valderrama Group ay isang magandang bahay. Panimula ni Camille, ang boses ay matatag. Ngunit may isang depekto ang disenyong yon na hindi nila alam dahil hindi sa kanila nanggaling ang ideya. Itinuro niya ang guhit ni Luciano sa kabilang screen. Ang drainage system na yan ay maganda sa papel. Pero sa oras ng high tide at habagat, ang tubig ay babalik sa loob ng bahay
at lulunurin ang mga nakatira sa ground floor. Alam ko ito dahil ako ang nagdisenyo niyan 3 taon na ang nakalilipas. At itinapon ko yan dahil mali ang computation. Nagbulungan ang mga tao. Namutla si Luciano sa gilid ng entablado. Ipinagpatuloy ni Camille ang pagguhit sa kanyang board. Ito ang bahay luntian. Hindi ito gawa sa mamahaling materyales. Gawa ito sa pawis at karanasan ng mga tao sa tondo. Ang pundasyon nito ay nakataas. Ang hangin ay malayang umiikot para hindi magkasakit ang mga bata. At ang tubig ay may sariling daluyan pabalik sa ilog. Ito ay tahanan, hindi lamang istruktura. Nang matapos siya, ibinaba niya ang uling. Ang kanyang mga kamay ay maitim dahil sa dumi. Ngunit para sa mga nanonood, iyon ang mga kamay ng isang tunay na alagad ng sining. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa buong hall. At pagkatapos, sabay-sabay na tumayo ang mga investors, arkitekto, at mga hurado. Ang masigabong palakpakan ay dumagundong na tila kulog. Ito ay palakpak ng pagkilala, ng paghanga, at ng tagumpay. Sa gitna ng standing ovation, lumapit ang chairman ng pinakamalaking International Housing Fund. Inignora nito ang nakatungangang si Luciano at diretsong kinamayan si Camille. Kahanga-hanga, wika ng chairman. Sino ang kinakatawan mong kumpanya, architect? Tinaas ni Camila ang kanyang noo. Tinatanaw si Silvestre na nakangiti sa backstage at ang imahe ng kanyang anak sa kanyang isipan. Wala po akong kumpanya. Ako po si Camille, isang ina mula sa tondo. Sa VIP box sa itaas, napanood ni Doña Gregoria ang lahat. Nakita niya kung paano tinalikuran ng mga investors ang logo ng Balderrama at kung paano pinalibutan ng media ang babaeng tinawag niyang basura. Sa kanyang cellphone, sunod-sunod na pumasok ang mga notification, ang pagbagsak ng stocks ng kanilang kumpanya, ang pag-pull out ng mga bangko, at ang pagsampa ng kaso ng mga galit na kliyente. Ang imperyong itinayo niya sa pagpapanggap ay gumuho sa isang iglap. Naramdaman ni Doña Gregoria ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Tila ba may invisible na kamay na pumipibigas sa kanyang puso. Nanlabo ang kanyang paningin. Sinubukan niyang humawak sa railings, ngunit nawalan na ng lakas ang kanyang mga binti. Bumagsak ang matanda sa sahig ng VIP box. Ang kanyang marangyang damit ay nalukot, at ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang lumalabas na salita. Sa ibaba, nagdiriwang si Camille sa kanyang tagumpay, habang sa itaas, ang babaeng nagpahirap sa kanya ay unti-unting nilalamon ng dilim at ng sarili niyang kasamaan. Ang balita ng pagguho ng imperyo ng mga Balderrama ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. Kinabukasan matapos ang forum, ang mga mukha ni Luciano at Doña Gregoria ay nakabalandra sa lahat ng pahayagan at business channels, hindi bilang mga haligi ng industriya, kundi bilang mga halimbawa ng kasakiman at pandaraya. Bago pa man sumapit ang tanghali, nagsimulang mag-pull out ang mga bangko, i-freeze ang kanilang mga assets, at ang stock market ay tuluyan ng bumitaw sa kanilang pangalan. Ang imperyong binuo sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Sa araw ng pagdinig para sa kustodya, pumasok si Camille sa bulwagan ng korte na may bagong tindig. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at puno ng takot. Suot pa rin ang simpleng blazer na hiniram, ngunit ngayon, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Sa kanyang likuran ay si Silvestre at ang ilang miyembro ng media na sumusubaybay sa kanyang kwento matapos ang matagumpay na forum. Sa kabilang panig, nakaupo si Luciano, mag-isa. Ang mamahaling suit ay napalitan ng gusot na polo. Ang dati mayabang na mukha ay ngayon ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Si Judge Arturo Ferreira, ang kumpare ng mga Balderrama, ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula sa mga kamera ng media patungo sa mga dokumentong nagpapatunay na si Camille na ngayon ang head consultant ng isang proyektong
may international funding. Ang desisyon ay mabilis at walang paligoy-ligoy. Ang bigat ng martilyo ng hustisya ay bumagsak nang walang awa sa panig ng mga Valderrama. Sa harap ng publiko at ng batas, ipinagkaloob kay Carmelita Camille de los Reyes ang buo at nag-iisang karapatan na pangalagaan ang kanyang anak na si Leon. Paglabas ni Camille sa gusali ng korte, sinalubong siya ng sikat ng araw at ng mga ngiti ng kanyang mga taga-suporta mula sa tondo. Nakahinga siya ng malalim. Tila ba isang malaking tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Ang sa wakas ay nabunot na. Ngunit ang kanyang sandali ng kapayapaan ay biglang naudlot. Mula sa isang sulok, tumakbo si Luciano at lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang damit. Ang muka ay basang-basa sa luha ng pagsisisi. Camille, please, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Luciano, ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Wala na sa akin ang lahat. Yung kumpanya, yung pera. Si mama na sa ospital pa rin. Ikaw na lang at si Leon ang natitira sa akin. Let's start over. Please, I'm begging you. Tiningnan ni Camille ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngunit wala na siyang makitang bakas ng pag-ibig o galit. Ang nakikita na lang niya ay isang estrangherong kaawa-awa. Dahan-dahan niyang inalis ang mga daliri ni Luciano na nakakapit sa kanyang damit. Ang kilos ay hindi marahas, hindi puno ng puot, kundi isang kilos na puno ng pinalidad. Huli na ang lahat, Luciano. Mahinahon niyang sabi. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Sana ay naisip mo yan noong gabing itinapon ninyo kami sa ulan. Tapos na tayo. Matagal na. Tumalikod si Camille. Hindi na muling lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo kay Luciano ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Sa di kalayuan, naghihintay sa kanya si Silvestre. Sa tabi nito ay si Leon na masayang kumakaway sa kanyang ina. Patakbo siyang sinalubong ng bata at mahigpit na yumakap sa kanyang mga binti. Binuhat ni Camille ang anak, hinalikan ito sa noo, at sabay silang naglakad ni Silvestre patungo sa isang bagong simula. Habang naglalakad, naramdaman ni Camille ang pag-ugong ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito upang patayin na sana. Ngunit natigilan siya sa numerong lumabas sa screen. Hindi ito rehistrado sa kanyang contacts, ngunit may pangalang nakalagay sa ilalim nito, Manila Medical Hospital. Alam niya kung sino ang nasa ospital na yon. Biglang bumigat ang kanyang paghinga. Ang kalaban na sumira sa kanyang buhay, ang babaeng naging dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa, ay nasa kabilang linya, nag-aagaw buhay. At ngayon, nasa kanyang mga kamay ang desisyon kung sasagutin ba ang tawag o tuluyan nang tatalikuran ang lahat ng koneksyon sa madilim niyang nakaraan. Nanlamig ang mga kamay ni Camille habang nakatitig sa pangalan ng ospital sa screen ng kanyang telepono. Sa kanyang tabi, naramdaman ni Silvestre ang paninigas ng kanyang katawan. Tiningnan niya si Camille at sa isang tingin lamang, naintindihan niya ang bigat ng desisyong nasa harapan nito. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang marahang pagpisil ng kanyang kamay sa balikat ni Camille ay sapat na upang iparating ang mensaheng, "Ano man ang pasya mo, narito ako." Huminga ng malalim si Camille at sinagot ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay profesional at malamig. Isang nurse na nagpapaliwanag na si Doña Gregoria ay nangangailangan ng agarang operasyon at si Camille ang tanging natitirang contact person sa kanilang mga record na hindi tumatangging sumagot. Isang malalim na pagtatalo ang naganap sa isipan ni Camille. Isang bahagi niya ay gustong ibaba ang telepono at tuluyan ng maglakad palayo. Bakit niya tutulungan ang babaeng naging sanhi ng lahat ng kanyang pagdurusa? Ngunit sa kabilang banda, naisip niya ang kanyang anak na si Leon. Ayaw niyang balang araw ay mabuhay ang bata sa isang mundong puno ng puot. "Pupunta ako," mahinang sagot ni Camille bago ibaba ang telepono. Ang pasilyo ng ospital ay mahaba at tahimik. Ang sahig ay kumikinang
sa ilalim ng malamig na ilaw ng mga bombilya. Ang amoy ng antiseptiko at gamot ay kumakapit sa hangin. Isang amoy na nagpapaalala kay Camille ng kanyang sariling panganganak at ng mga gabing nagbabantay siya sa tabi ni Leon na nilalagnat. Ngunit ang silid na tinungo niya ngayon ay iba. Hindi ito isang pribado at mamahaling suite, kundi isang ordinaryong ward na may 4 na kama. Doon, sa pinakasulok, nakahiga ang babaeng minsan ay reyna ng isang imperyo. Nakapikit ang mga mata ni Doña Gregoria. Ang kalahati ng kanyang mukha ay bahagyang nakalaylay, isang epekto ng matinding stroke. Ang balat na dati laging makinis dahil sa mamahaling krema ay ngayon ay kulubot at maputla. Napansin ni Camille ang bedside table. Walang bulaklak, walang prutas, at higit sa lahat, walang Luciano. Ayon sa nurse, hindi na nagpakita ang lalaki matapos malaman na wala ng pera ang ina na maaari niyang makuha. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata nang makita niya si Camille. Walang bahid ng galit o pagmamataas na natira. Ang nakita ni Camille ay purong takot at isang malalim na uri ng kahihiyan. Ang hiya na mas masakit pa sa anumang karamdaman. Sinubukan ng Donya na magsalita. Ngunit tanging isang garalgal na tunog ang lumabas mula sa kanyang tabinging bibig. Isang luha ang pumatak mula sa sulok ng kanyang mata. Hindi nagsalita si Camille. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na sobre at maingat na inilapag ito sa bedside table. Sa loob nito ay isang resibo. Binayaran ko na po ang paunang bayad para sa operasyon ninyo. Mahinahon na wika ni Camille, ang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang emosyon. Sapat na yan para masimulan ng mga doktor ang kailangan nilang gawin. Mas lalong umagos ang luha mula sa mga mata ni Doña Gregoria. Ang tulong na hindi niya nakuha mula sa sariling anak ay ibinibigay ngayon ng babaeng kanyang itinapon at inalipusta. Ang kabaitang ito ay mas matalim pa sa anumang panunumbat. Bago tumalikod, may idinagdag si Camille. Ang kanyang mga salita ay hindi pampalubag loob, kundi isang deklarasyon ng kalayaan. Ginawa ko ito hindi dahil sa anumang natitirang pagtingin sa inyo, kundi para putulin na ng tuluyan ng anumang utang o koneksyon sa pagitan natin. Sabi niya, ang tingin ay diretsong nakapako sa mga mata ng matanda. Sa pagbabayad kong ito, tinutubos ko ang kapayapaan ng aking anak mula sa anino ng pangalan ninyo. Malaya na si Leon, at sa wakas, malaya na rin ako. Maingat niyang inilapag sa ibabaw ng resibo ang isang maliit na paper crane na ginawa niya habang naghihintay kanina. Isang simbolo ng pagpapalaya. Pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad palabas ng silid. Hindi na niya kailangang marinig ang anumang sagot. Ang bawat hakbang niya palayo sa ward ay tila pag-aalis ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Ang amoy ng gamot ay unti-unting napapalitan ng sariwang hangin mula sa labas. Pagdating niya sa entrance ng ospital, isang automatikong pinto ang bumukas. Sinalubong siya ng liwanag ng papalubog na araw. Isang mainit at gininto ang kulay na tila nangangako ng isang mas magandang bukas. Sa ibaba ng hagdanan, nakatayo si Silvestre. Hawak niya ang isang payong, hindi dahil umuulan, kundi dahil nakahanda siyang protektahan si Camille sa anumang panahon. Nagtama ang kanilang mga mata at isang ngiti ang namutawi sa labi ni Camille. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong sa wakas ay payapa na. Pagbaba niya sa hagdanan ng ospital, sinalubong siya ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Doon, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatayo si Silvestre. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang mga mata ay puno ng pag-unawang hindi nangangailangan ng salita. Bago pa man makalapit si Camille, isang maliit na figura ang humiwalay sa tabi ni Silvestre at tumakbo ng mabilis patungo sa kanya. Mama! Ang masayang tinig ni Leon, ang pinakamagandang musikang narinig ni Camille sa buong buhay niya. Binuhat niya ang anak.
at niyakap ito ng mahigpit. Nilanghap ang amoy ng pagkabata na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumaban. Lumapit si Silvestre at marahang inakbayan sila. Ang kanyang kamay ay humawak sa kamay ni Camille, isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nag-aalay ng suporta at pantay na pagtingin. Magkasama, naglakad sila palayo sa gusali ng ospital, palayo sa anino ng kahapon, patungo sa liwanag ng kinabukasan. Lumipas ang 5 taon. Ang tondo na dating kilala sa masisikip na eskinita at amoy ng burak ay nagbago na. Sa lugar kung saan dating nakatayo, ang mga barong-barong na may butas-butas na yero, ngayon ay may isang komunidad ng maliliit, ngunit matitibay na bahay na may makukulay na bubong at mga bintanang pinalamutian ng mga bulaklak. Ang pangalan ng lugar, Bahay Luntian. Sa gitna ng munting plaza, sa ilalim ng lilim ng isang community center na siya mismo ang nagdisenyo, nakaupo si Camille. Sa kanyang harapan ay isang grupo ng mga kababaihan, mga ina, labandera at dating mga tindera na sabik na nakikinig habang itinuturo niya sa kanila kung paano gumuhit ng mga simpleng plano ng bahay gamit ang lapis at papel. Habang pinagmamasdan niya ang mga mukha ng kanyang mga estudyante na puno ng pag-asa, tahimik na naglakbay ang kanyang isipan. Ang mga Valderrama. Bihira na silang sumagi sa kanyang alaala. Hindi na puot o galit ang kanyang nararamdaman, kundi isang malawak na katahimikan. Pinatawad na niya sila, hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya mula sa bigat ng nakaraan. Ang kapayapaan na matagal niyang hinanap ay natagpuan niya, hindi sa 4 na sulok ng isang malawak na mansyon, kundi sa masayang sigawan ng mga batang naglalaro sa bagong palaruan ng Bahay Luntian. Natagpuan niya ito sa bawat ngiti ng mga pamilyang mayroon ng ligtas na masisilungan tuwing umuulan. At higit sa lahat, natagpuan niya ito sa tahimik na pagmamahal ni Silvestre, ang lalaking naging haligi niya sa gitna ng unos, at sa malusog na pagtawa ni Leon, ang kanyang inspirasyon at lakas. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Camille ang isang simpleng katotohanan. Ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay ng isang babae ay hindi gawa sa semento at bakal na ipinagkaloob ng iba. Ito ay itinayo mula sa sarili niyang pawis, hinulma ng kanyang dignidad at paggalang sa sarili, at pinatibay ng isang pusong hindi kailanman sumuko sa pag-asa.